Magandang araw! Ang kwentong inyong matutunghayan ay pinamagatang Ang Selosong Ulap na isinulat ni Van Samrak at iginuhit naman ni Chea Celedon. Ito ay inilathala ng The Asia Foundation. Let's read! Ang inyong abang lingkod, Ginang Marian Gabulo bilang tagapagsalaysay. At ako naman si Ashley Marie M. Gabuyo mula sa ika-4 na baitang ng Batong Labang Elementary School bilang ulap at bilang araw. Tuwing umaga, si Araw ay nagbibigay ng ginintoang sinag sa buong mundo. Ikinatutuwa at hinahangaan ng mga tao ang kanyang kagandahan at kasiglahan. Nagsiselos si Ulap dahil sa isip niya ay mas palagay ang mga tao kay Araw at mas mahalaga ito kaysa sa kanya. Hindi ka naman magaling. Nag-iisa lamang yung hugis at hindi nagbabago. Nakasasawa ang sinusunod mong landas habang naghahatid ka ng init at liwanag sa mundo. Samantalang ako, maaari akong maglakbay sa anumang direksyon at magbago sa anumang hugis na may isip mo. Si Araw naman ay patuloy sa pagniningning. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ni Ulap. At hindi nagtagal dahil sa matinding init ni Araw ay nagsimulang matuyo ang mundo. Sobrang init. Alam ko, magugustuhan ng mga tao ang ulan ngayon. Ito na ang aking pagkakataon. Agad, ang liwanag ni Araw ay nabawas at naging makulimlim ang buong kalangitan. Nagtaka ang lahat sa mga nangyayari. Hinarangan ni Ulap ang lahat ng sinag ni Araw sa buong kalangitan. Nawala na ang init at liwanag mo, Araw. Mabuti iyan. Nakatulong ka upang palamigin ang lahat. Salamat sa iyo. Ngunit, lalong ikinagalit ito ni Ulap. Mas naging makapal ito at madilim at ayaw na niyang umalis. 3 araw at gabing nabalot sa kadiliman ang mundo. Nakiusap si Araw kay Ulap na hayaan na siyang lumiwanag. Pakiusap, maraming buhay ang mapipinsala kung hindi ako makapagbibigay ng liwanag sa lalong madaling panahon. Tumangging makinig si Ulap at inipon ang iba pang ulap upang magbuhos ng ulan sa mundo. Sa simula, nagsaya ang mga tao dahil sa ulan. Lalong naging mayabang si Ulap dahil sa wakas ay nakuha na niya ang pansin ng mga tao. Sa tingin niya, marami pang tao ang magbibigay puri sa kanya kung mas marami pang ulan ang ibigay niya kahit ito'y magdulot ng mga pagbaha sa lahat ng lugar. Hindi na pinupuri ng mga tao si Ulap. Ang kanilang mga bahay ay binabaha at sila ay natakot. Naubusan din ng tubig si Ulap. Naging manipis na siya at pumuti at tuluyang nabigyan ng pagkakataong makasilip si Araw. Ang init at liwanag ni Araw ay nakarating na sa kalupaan, ang tubig naman ay hindi nahigop ng lupa ay nagsimulang sumingaw pataas at bumalik sa langit at humupa na rin ang baha. Nakita mo na? Pareho tayong kailangan ng mundo. Kung wala ka, magiging tigang at tuyo ang lupa. At kung wala ako, ang tubig ay hindi makababalik sa langit upang maging ulap at ulan. Tayo ay bahagi ng isang siklo at pareho tayong mahalaga. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang ulan ko ay galing sa tubig na umakyat mula sa mundo sa pamamagitan ng pagsingaw. Hindi iyon mangyayari
wala ang init mo. Salamat, araw. Nasiyahan si Araw sa mga sinabi ni Ulap. Noon ay nagtutulungan sila para magdala ng init, liwanag, ulan at buhay sa mundo. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Selosong Ulap. Mga bata, nagselos man si Ulap, sa bandang huli ay naisip niya ang kanyang pagkakamali. Tularan natin si Araw, na puso niya ay dalisay kaya puro pag-ibig ang lumalabas sa kanyang bibig.